Panahon ng mga paliga at kaliwat kanang mga palaro sa mga barangay sa mga sulok ng mga court sa Metro Manila. Ngunit ang basketball court na ito sa Kawit, Cavite, inirereklamo dahil ang mga motorista apektado na. Paano ba naman ang mga naglalaro? Tila mga traffic enforcer na minamanduhan ng kalsada. Aba naman, ano kaya ang sagot ng barangay dito? Ito ang posted video sa isang social media page na nag-viral kamakailan lamang. Ang daan kasing ito, naging isang malaking open court na nasabing barangay. Dahilan para maperwisyo ang pagdaan ng ilang motorista. Lalo't may paliga ang sangguniang kabataan. Base sa nasabing post, ang court sa kalsada matatagpuan sa barangay Gahak sa Kawit, lalawigan ng Cavite. Nasa harap mismo ng isang paaralan at nasasakop na ang daanan ng mga sasakyan. Agad kaming nakipag-ugnayan sa may-ari ng nasabing video. Ngunit tumanggi na siyang magbigay pa ng pahayag, lalo na't ang kanyang ibinahaging kuha umani ng samot-saring reaksyon online. May mga sumasang-ayon sa kanyang naging puna, habang may ilan na nagtaas ng kilay sa kanyang komento. Minabuti na rin ang programa na kontakin ang barangay Gahak para malaman na ang kanilang panig sa nasabing issue. Nakausap namin ang kasalukuyang SK Chairman na si Roren Carlos Maige, ang tumatayong punong abala sa paligan ng barangay sa mga kabataan. Sa umpisa'y pumayag siya sa aming panayam, ngunit kalaunay hindi na niya sinagot pa ang aming mga tawag. At makalipas ang ilang araw, matapos ang pangangalampag ng programa sa kanila, isang pahayag sa kanilang social media page ang kanyang inilabas. Nakasaad dito ang paghingi niya ng paumanhin sa mga naperwisyo ng kanilang ginawang palaro. Hiniling din niya na sana'y personal na sumangguni ang uploader sa kanilang tanggapan at hindi sa social media. Paliwanag pa niya na nagaganap taon-taon ang kanilang paliga sa mga kabataan sa loob lamang ng isang buwan sa ganap na alas 5 ng hapon. At para hindi maabala ang ilan, sinimula na lamang nila ito ng alas 6 ng hapon. Bagamat nakapagpaliwanag na ang sangguniang kabataan ng Gahak, nakipag-ugnayan pa rin ang responde team sa punong barangay para hingin ang kanyang pahayag at aksyon sa nasabing reklamo. Ngunit matapos mailatag ang aming pakay, tila nagtatago na ang mga opisyal ng barangay at hindi na nila kami muling binalikan sa aming naging pakiusap. At kahit pa hindi na nakipag-ugnayan sa responde ang mga taga-barangay, minabuti pa rin namin na magtungo sa barangay Gahak para kunin pa rin ang kanilang paliwanag. Pagdating sa lugar, bumungad sa amin ang inirereklamong court na nasa kalsada. At kahit burado na ang ilang pintura na indikasyon na bahagi ito ng isang basketball court, ay kapansin-pansin pa rin ito. Tuloy-tuloy rin ang pagdaan ng mga iba't ibang klase ng sasakyan sa nasabing kalsada, mula sa mga motor, tricycle, private vehicles at maging maliliit na truck. Ang nasabing barangay road nagsisilbing shortcut ng ilang motorista, lalo na kung nakakaranas sila ng mabigat na daloy ng trapiko sa main highway. Matapos ay dumiretso na ang team sa barangay na ilang di pa lamang ang layo mula sa inirereklamong court. Pero wala si barangay chairman. Sa halip, nakausap na lamang ng aming team si barangay chairman Rosel Arellano sa telepono. At malinaw ang kanyang mensahe sa programa na hindi na siya magbibigay pa ng pahayag o sino man sa kanilang mga opisyal kaugnay sa nasabing issue. Sinadya rin namin ang pamahalaan lokal ng Kawit. Ngunit dahil abala sila sa ilang mga proyekto, hindi na sila nagpaunlak pa ng panayam. At sa kabila ng aming paulit-ulit na pagtawag sa kanilang tanggapan, ay hindi na nila kami muling sinagot pa. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Kawit LGU na patuloy ang kanilang investigasyon para mabigyang karampatang aksyon ang reklamong ito. Sa kabila nito, itinuloy ng programa ang pagsisiyasat sa reklamong ito at para alamin kung wala nga bang nilabag ang barangay Gahak
sa panuntunan ukol sa pagtatayo ng nasabing establishmento sa kalsada. Sumangguni na kami sa Department of Interior and Local Government o DILG para bigyang linaw ang nasabing issue. Paliwanag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Chito Valmosina, ang paglalagay ng court sa kalsada ay malinaw na indikasyon ng paglabag ng mga barangay at maging lokal na pamahalaan sa inatas na direktiba ng Pangulo patungkol sa road clearing. Ang mga tinuturing na obstruction sa mga kalye ay gaya ng illegal parking o terminal ng masasakyan sa mga pampublikong kalsada, mga istruktura ng mga illegal vendor, mga nilalagay ng mga manok, anumang bagay na nakahambalang sa mga bangketa, ginagawang outpost, ginagawang temporary barangay hall, anumang bagay ay bawal yan. Yung pagtatayo ng basketball court, lalong bawal na bawal yan. Sapagkat ang kalye, ito lang ang basic dyan eh. Ang kalye ay para sa sasakyan. Ang sidewalk ay para sa tao. Paliwanag pa niya na anumang klase ng kalsada, ito man ay provincial, city at maging barangay road, ay sakop ng kanilang mga inilalabas na panuntunan. Dapat natin tandaan na ang mga public roads, dapat yung mga public open spaces at kahalintulad nito ay tinatawag na outside the commerce of man. Sapagkat ang layunin ng paggamit nito ay upang pangalagaan ng publiko na gumagamit nito. Ang sino man na lumabag nito ay may karampatang pananagutan sa batas, ordinansa o mga guidelines na ginawa at pinatutupad ng mga ahensyang pinagkakatiwalaang magpatupad ng batas. Maliwanag po yun na hindi dapat ginagamit na pang-personal ng sino man. Ito ay para sa publiko. Kaya kung ang mga roads construction na ito ay nakasasama na at naglalagay ng peligro ng komersyo, naglalagay ng kapahamakan at kaligtasan ng buhay ng tao, balakid sa mga ambulansya o mga fire trucks, nagbubunga ng pagkabalam ng maayos na daloy ng trapiko sa madla. Sa mga kondisyon na ito ay maituturing na natin na malubhang obstruction sa mga kalsada. Paglilinaw pa ni Yusek Valmosina, may mga ilang pagkakataon na mismong lokal na pamahalaan na ang nagtatakda ng mga patakaran patungkol sa obstruction sa kanilang mga nasasakupan, maging kung paano ito papabor sa mga mamamayan at pamahalaang lokal. Hindi mo pwedeng ikompromiso yung batas. Pero kung minsan, dahil may mga local government, halimbawa mga mayor, na yung 1.5 meters na sabihin natin sidewalk, yung 1/2 nun, ginagawang para sa mga vendor. Gumagawa sila ng ordinansa. So yung mga ganon, may konting exemption. Pero hindi totally na yung sidewalk ay ipagagamit mo sa vendor. May mga ganong, at meron din namang mga bagay na yung mga kalye ay gumagawa rin ng ordinansa ang mga mayor, ang mga kapitan. So, meron ding mga ganong exemption. Pag yung LGU ay nagsama yung kapitan at saka yung mayor. So, may mga ganong bagay. Mahigit din nilang ipinatutupad, maging sa loob ng barangay, ang mga road clearing operations sa iba't ibang obstruction na idinudulog sa kanilang tanggapan. Minomonitor natin yung lahat noong mga memorandum circular na ibinababa ng DILG, lalong-lalo na sa mga programa ng ating pamahalaan na ang taga-implement ay ang barangay. At ini-encourage namin lagi ang mga barangay na ipa-implement. At gaya nga nitong mga road clearing na yan, ilang MC na nga ang inilabas natin dyan. So talagang malawak. Pag sinabi mong road clearing, kasama na talaga dyan, siyempre, number 1 na ang tatamaan dyan, yung mga naka-obstruct mula sa mga barangay road. Kaya nga sabi ko, municipal road, city road, provincial road, at national road. Sino man ang mga mamamayan na dumanas nung pag-abuso o pagkakamali ng isang local official na yung kalye ginawa ngang paradahan ng sasakyan, tinayuan ng kung ano-ano,
pwedeng mag-complain. Kumbaga lahat na yan ng sino mang mamamayang Pilipino, pwede po kayong mag-complain. Pag pumunta sila sa DILG, ako naman, siyempre i-evaluate natin, titingnan natin na talagang kung hindi inaaksyonan, kami yung gumagawa ng aksyon. Para ito, may due process naman tayo lagi. Siyempre, yung rule of law, yan, ini-implement natin yan sa DILG. Pero no one is above the law, kaya yun ang paalala natin at nakita nyo, maraming nasususpindi, governor, mayor, punong barangay. So, ibig sabihin, no one is above the law. Kaya kailangan lang gawin ng mga tao yung kanilang partisipasyon. Kung walang complainant kasi walang kaso. So, dapat isa lang ay sa isip nila, mag-file sila ng complaint kung ano yung nakita nilang violation o abuse ng sino man sa mga local official. Para mabigyan ng pagkakataon ng barangay GAHA na makapagpaliwanag, magpapadala ng isang sulat ang kanyang departamento para mapaunlakan ang mga namumuno rito. Kahit na yan is shortcut, kalye pa rin eh. Hindi mo mababago yung salitang kalye, na ang kalye ay para sa sasakyan. Ngayon, kung yung kalye, kung yan ay hindi kalye, sabihin natin court talaga na ginawa nilang kalye, baka pwede pa. Ang basketball court na ito at itong kinatatayo na ito ay hindi talaga kalye ang design nito. Ginawa lang namin kalye yung gilid, pwede siguro yon. Pero titingnan natin yung document nila kung ano talaga ang status noong lupa na yon at yung dinadaanan ng mga sasakyan na yun. Hindi mo pwedeng gawing katwiran na yung kalye ay gagawin mong palaruan. Maging basketball man yan, maging badminton man yan, kung ano man. Hindi pwede, hindi dapat. Maling katwiran yun. Kaya alam nyo, doon sa pinadala nyo na yan at nakita ko, ako, pagpapaliwanagin natin yung punong barangay at SK. Unang-unang itatanong natin, ano ang legal basis nila para sila magpalaro ron? Di ba? Para malaman natin yung position din nila. Pagpapaliwanagin ko sila kung meron silang legal na basihan para ipagamit at hindi mo pwedeng sabihin legal basis mo lang na mga kabataan naman yan, gusto mong ganito, pero yung naapektuhan ng mga sasakyan, hindi dapat yan. Kaya para sa akin yan, mali ang ginawa noong mga nagpapalaro at inamin nila 3 dekada, napakarami na nilang violation talaga at paulit-ulit. So, yan, gagawaan ko ng sulat yan at para mag-explain. Para alamin natin talaga, bigyan din natin ng pagkakataon. Anong legal na basihan nyo para sabihin yung iyan ay tama at hindi sila mali. Ang kalsada ay para sa mga motorista. At ang mga sidewalk na dapat lamang maayos na malakaran ng sinuman. Responsibilidad ng mga namumuno. Masigurong sumusunod ang lahat sa mga patakarang inilalatag na kanilang nasasakupan at hindi maging promotor at pasimuno sa mga maling gawain. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.